Ano ba? Sasabihin ko nung walang na-offend. Sabihin mo na lang nang may na-offend. Sige. Mga babae pa. Hello, kumusta kayong lahat? Ako nga pala si Raf. At ako nga pala si CS. Kami ay both aspiring stand-up comics from Manila, from the Philippines. At ito ang first ever episode ng aming podcast na kung tawagin ay Norem. 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 Kumusta ka ba? Mabuti naman. Ikaw ba? Okay lang din ako. Sa mga nakikinig pala, nag-fist bump kami ni Raf. Parang ganito. Wala kaming video ngayon eh. Walang video pa. Kasi fin-figure out pa namin yung recording nitong podcast. Tsaka face-to-face kami kasi parang hindi namin feel yung over Zoom na podcast. So, pinapanindigan namin na magkaharap kami mag-usap ngayon. Mas maganda pati mag-usap. Walang delay. Pare. Tapos, sa mga di nakakaalam, ayun, si Raf talaga ang nag-invite sa akin na mag-podcast. Wala kasi akong alam talaga sa gantong mga bagay-bagay. Tsaka feeling ko rin makakatulong din to sa pag-stand-up natin. Kasi sa tingin ko yung podcast, kailangan mabilis ka mag-isip. Kasi kung papakinggan mo yung mga Cool Pals, ano na yun parang muscle, nag-build na sila ng muscle sa pagpapatawa on the spot. So, hindi naman natin ini-intend na maging comedy podcast to. Pero, para walang pressure. Para hindi mo sabihan ng corny. Pero, bakit nga ba Norem umpisahan natin kung bakit Norem itong podcast natin. Sige. Norem kasi Norem kami palagi. Norem kami palagi. Pansariling gamit lamang. Hindi po kami source Wala kaming Hindi, parang ganda lang kasi pakinggan nung Norem na word para sa akin. Kasi para sa akin, Norem tayong pag-uusapan. Tsaka maraming makaka-relate. hindi siya pang mayaman na term. Oh, no. Pangmasa siya na term. Obviously, yung Norem, pag binaliktad mo, meron. Tapos pag binaliktad mo ulit, Norem. Tapos kung hindi mo alam kung anong ibig sabihin ng Norem, you're on your own, buddy. Pwede mo na siyang i-search sa Google. May internet ka na. Pero kami, Norem kaming podcast. Norem man. Norem man. So siguro, magkukumustahan muna kami, magwo-warm up muna kami kasi napaka-foreign nitong pagpa-podcast namin. Tsaka, sabi ko kanina, hindi ako marunong mag-podcast. Nanonood lang ako, konti lang yung napapakinggan ko. So, parang ano lang din mag-guide. Pag iisipin mo, yung pagpa-podcast, parang like any other skill din na i-build mo rin. Halimbawa yung pag nanonood ka dati ng mga stand-up comics sa YouTube, pag tinitignan mo, parang madali lang naman. Kaya ko yun. Tapos pag andun ka na, ikaw na yung nakasampa sa stage, putang ina, bakit ang tagal ng 3 minutes? Parang 30 minutes ako nandito, hindi pa rin tapos. So, mga ganun. So, palagay ko, itong pagpo-podcast na to, pwede na natin i-build a skill. We could get better at it over time. Pwede. Yun kung magiging consistent tayo. Kasi, ayun nga, di ba may running joke nga sa mga nagpa-podcast na nag-uumpisa lang, tapos nagpa-pod fade. Over time, nagpa-fade na, tapos hindi na nagpa-podcast. So, tsaka, maganda kasi may mga goals tayo sa podcast na to. At the same time, siguro, makakapagbigay na rin tayo ng mga insights sa mga bagay-bagay. Mga insights na walang nagtanong. Kasi sabihin lang namin. Mahirap kasi yung kinikim-kim mo yung, diba, may issue ka na nakita sa social media. Tapos kinikim-kim mo lang. Ayaw mong mag-comment kasi alam naman natin maraming magbabash sa'yo. O mag-reply din sa comment mo. Sa podcast siguro, ito yung hindi naman pinaka-safe, pero at least safer siya sa social media para magbigay ng insights mo. Tsaka sa podcast nga pala na to, si CS magiging source ng mga topic. Kasi,
Yun, hinati namin yung work eh. Ako yun sa technical side, siya na yun sa mga content. topic. Kasi si Raf yung hindi na siya naiingit ako kay Raf kasi hindi na siya nagsa-social media. Sa social media ako, hindi lang ako nagsuscroll. Hindi ako. Kaya nga ano eh. Tawag dito. Hindi ako aware sa mga issue ngayon. Sa mga issue, ganun. Tapos sa Facebook, nag-Facebook lang ako quite frankly, para sa stand-up lang. Kasi doon nagsa-sign up para sa mga open mics. So, ayun pare, enough about me. Kumusta muna tayo. Ano ba mga, hindi natin alam kung paano. Hindi smooth yung transition natin no, from one content. I mean, topic to another. Pero, hindi namin talaga alam. Pilot episode pa lang naman. Tsaka meron namang some sort of, tawag dito, ang tawag doon, program itong podcast namin. So, susubukan namin sundin or galingan pa sa mga next na episode. Pero at saka, yun nga pala, yung podcast na to, hindi lang kami. Ganyan. Baka norem kayo dyan. Pare. Na pwedeng pag-usapan or baka maganda bigayan dyan. Maganda bigayan ng... Giget kami. Ano pa pinag-uusapan natin? Diba? Baka norem kayong mga topic na gusto pag-usapan. Tama. Yan. Pwede natin siyang... Baka norem kayo dyan. Discuss. Ganyan. Timbrehan nyo lang kami. Ayun, ganun. Timbrehan nyo kami dyan. Comment lang kayo. At tagal maubos ng kape na to. No? At yun, total, sarap. Ako rin pala ang assign sa topic yan. Baka pwede akong gumawa ng Facebook page ng Norem. Pero sa mga susunod pa yan, tingnan natin. So, kamusta ka naman pare? Ano mga pinagkaabalahan mo for the last week? For the last week? Mga pinanood mo, napakinggan mo, pinuntahan mo. In between jobs ka ba ngayon? Sa buhay ko ngayon, puro ako trabaho talaga eh. Trabaho, bahay. Kasi pumapasok ko sa office. Pero gusto mo bang sabihin kung anong klaseng work ginagawa mo or na? Okay lang naman. More on social media talaga. Ayun. Kaya ako yung assign sa mga sa topic din. Kasi mas exposed ako sa social media. Facebook, ganyan. Doon ako, sa work, nagpe-Facebook lang ako eh. Talaga? Totoo yan? Oo. God damn. Kaya yun. Pero last week ko na ngayon eh. Nag-ano ka na? Nag-resign na ako. Malapit ka na mapunta sa limbo. Yeah. In between jobs. May ano ka ba? May buffer ka ba na araw? Makapagpahinga ka ba? O after ng work mo, diretso ka na dun sa next na work? Isang linggo. Uy, pwede na yun. Pwede na. Makapagpahinga ka na nun, pare. Hindi ko kaya magpahinga ng ng matagal. Talaga? May mali ano? Parang pag matagal ka na walang ginagawa, parang may pakiramdam mo, parang may mali. Parang ganun. Or siguro, out of routine, mga ganun. Tatamarin ka na rin sa, ano ba yan? Kapag wala kang ginagawa, naranasan ko yung 3 buwan akong walang trabaho, tapos wala akong ginagawa. Nakakapagod din. Hindi mo alam anong pagkakabisihan mo sa isang araw. Pare kasi nawalan ka ng routine eh. Yung dati, may dahilan ka para bumangon. Tapos ngayon, wala kang alarm. Wala kang... Tapos kung gusto mong pumunta sa McDo ng umaga, pwede ka pumunta doon. Pwede ka tumunganga. Tapos bukod doon, hindi ko rin afford tumigil ng matagal. Isa ka ba doon sa mga, if I stop working, I stop eating? Oo, isa ko doon. Totoo yun. Sakali kami titira pag tumigil ako magtrabaho. Ay. Ikaw man, kumusta? Naalala ko lang kasi idudugtong ko lang sa sinabi mo kasi in between jobs ka na ngayon. Anong petsa ngayon? 22 ano? Or 23? 23 ngayon sigurado. 23. Nung 15, nung 15, nakarang 15, April 15, anniversary ko na pala yun. Anniversary ko na unemployed. So, ang bilis ng araw pare. As in 1 year? 1 year kasi naalala ko, March 15 ng 2022, nagpasa na ako ng resignation letter ko sa corporate job ko. Siyempre, 30-day rendering period yun. So, April 15. Ganun. Pero yung March 15, naalala ko, yun
yun lang talaga hinihintay kong petsa kasi doon pumapasok yung mga bonus namin nung Dun sa dati mong work. So pagkatanggap ko nun, pinasa ko yung resignation ko. Tapos nakalagay dun sa resignation, bounce na ako man. Hindi, joke lang pero. I quit. As, ayun, from March 15, ang dami na nangyari. Gagawa na lang ako ng separate na podcast ko. Dun. Kasi gusto kong balikan kung ano nangyari for the last year. Pero yun, tangin na parang bilis ng 1 year. Isipin mo yun. Tapos, may ang dami nangyari. Hindi ko rin nakalain na magiging freelancer ako ngayon. Parang yung mga ganung type of work, sa mga hindi nakakalam, video editor ako ngayon, by trade. Hindi ko akalain na magiging video editor ako kasi ginagawa ko lang, nag-aral lang ako ng pag-edit nung gitna ng pandemic. Tapos on and off pa. Paano? Nag-practice ka lang sa mga... Sarili ko. Ni-record ko yung sarili ko. Tapos... tapos in-edit mo. Nag-tutorial lang nag-enroll ako sa isang school yun? YouTube University. Ay talaga? YouTube University. Nag-enroll ako sa YouTube University. Tapos nag-aral ako ng mga Adobe products. Lahat. From Premiere, After Effects, Audition, yung mga yun. Tapos Photoshop, matagal na ako marunong mag-Photoshop. Ano pa lang. High school pa lang ata. So, ayun. Wala kaming subject na ganyan ng Nag-enroll ka pares, libre lang sa YouTube. Open YouTube University. Tsaka follow nyo pala yung podcast ni Raf. Ayan, Kumustahan with Raf. So kung ituloy yun yung kumbaga parang TPC type podcast na mag-isa mo lang. Oo. Tuloy mo pa rin, pwede naman. So pero alam mo yun, ang hirap. Ilang beses ko na in-attempt. Pero alam mo yun, hindi ka consistent. So hindi ka makakita ng progress kung di mo wini-weekly nga. So, ayun, 1 year unemployed. 1 year din. Hindi pa naman. Pero malapit na akong mag-isang taong freelancer. So, pangarap ko din yan alam mo yun na nga parang ako din pangarap ko rin maging freelancer dati. Tapos wala kang idea paano ako mag-uumpisa. Oh. So, paano ka nag-umpisa? Yung mixing story isang araw bigla na lang ako nagpasa ng mga CV. Pero meron na akong in a way portfolio. Kasi nag-edit nga ako yung naging portfolio ko yung YouTube channel ko. Tapos pasa lang ako ng pasa hanggang sa may isang kumagat, ganun. Tapos kumbaga may may halong fake it till you make it. Kung kailangan mo magsisinungaling ka. Talaga ba? May mga sinabi ako na alam kong gawin. Pero nalaman ko na pinag-aralan ko na lang nung nandun na ako sa trabaho. Kumbaga, pag tinanong ka may interview ba yan? Na mga ganyan? May onboarding, may interview. Kasi parang lang to agency. Parang company lang din siya? Tapos babatuhan kami ng mga projects. Ganun. Tapos, on a per hour basis. So, pag tinanong ka, parang how efficient are you sa pag-edit ng photo sa Photoshop, paggamit ng Adobe, ganyan? Very. Sabihin mo, very. 1 to 10, scale of 1 to 10, sasabihin mo. I'd say around 9. 9, gano'n. Pero, ano ba yung... Pag modest naman, mga 8, gano'n. Hindi sobrang exage na kasi mataas. Expert. May nabasa din kasi ako dati na sabihin mo, pag may nagtanong sa'yo, sabihin mo kaya mo. Tapos pag na-hire ka na, pag-aralan mo, habang andong ka na. Siguro wag mo lang gagawin tanga yung sarili mo. Oo. Na alam mo yung basics. Oo, ayun, tama. Basics. So, ayun. Freelancer, ano pa ba? Kung nakikinig ka ngayon, malamang tapos na yung contest na sinalihan ko. Bukas yun April 24. So umattend. Sumali ako sa competition ng open mic. Stand-up comedy. Congrats pala. Congrats man. Pag pinapakinggan mo to, may result na. Kung nakita mo ako nag-post sa Instagram, ibig sabihin, baka pasok ako. Ano ba ang Instagram mo? Raf.Baltazar. Raf.Baltazar. Yung... Tapos, kung hindi ako nag-post, alam mo na. Huwag ka na rin nagtatanong kung ano nangyari dun sa contest kasi hindi ka nakakatulong Pero mas maganda, yun, aspiring comics nga kami. Maganda manood kayo. Try nyo din. Oo. Pag nakikinig ka nga tapos na, manood ka pa rin. Punta ka na lang. Makikita niyo kami din. Punta ka sa past. Wala akong pinagkabala masyado ang pinanood ko.
Nanood ako ng boxing kanina. Nanood ako ng MMA. Last week, yun din nangyari. Boxing. May kumakalat na photo ngayon sa boxing yung Ryan Garcia. Yan yung pinanood ko. Ano ba siya? Ano kasi sila, pareho silang undefeated. So, pag Oh. nagka-clash yung dalawang undefeated, tapos ano din sila, I would say polarizing figures. Tapos, syempre, pag fighter ka, masyado kang egotistic. It comes with the job or the profession na kailangan mo maging ganun. So, pag nag-uuntugan kayo, nagkakaroon ng drama. Kaya ang ganda ng prize fighting. Kaya gustong-gusto ko ng mga prize fighting. Kasi may pwede ka talk shit. Pwede ka kayo mag-trash talkan. Pero pagdating nyo sa ring, doon na lahat ng kailangan mo na i-back up lahat ng sinabi mo. Okay. So, ayun. Pero yung kay Tank, yung kalaban niya kanina, walang doubt sa akin kanina na matatalo si Tank. Ay, na hindi mananalo para sa akin mananalo si Tank ng haba. Kasi sobrang bilis niya. Mabilis din yan. Ang nakikita ko lang, si Ryan Garcia, yung mga clips niya na nagpa-practice. Pero yung Tank, kanina ko lang siya talaga nakita. So, wala akong idea kung sino siya. So, ayun. Nasa kanya yung power ng punch. Kasi, si Garcia, ang dami niyang kanina eh. Mabilis siya no? Madami siyang tumama, pero walang, hindi ko masabing wala eh, pero minimal damage lang. Pero pag si Tank, yung kumukonect, talagang nakikita mo yung reaction ni Garcia. Ni Garcia na, aray, parang gumagay. Ganunan. Malakas pala to. Kala ko bilisan lang. May part doon na yung first knockdown niya. Tapos nakita mo na siya, nag-hesitate na siyang maging aggressive. Kasi nung first round, second round, aggressive si Ryan Garcia. Tapos napatumba siya, nakikita mo na yung hesitation. Tapos from there, downward spiral na siya. Parang nakikita mo na siya. Tapos knockout yan no? Oo. Siya, atay, liver. Ano din siya sa atay. Yun yung sa prize fighting, MMA boxing, pag tinamaan ka sa liver, mag-shutdown yung buong katawan mo. Naalala ko. Ayun nga, parang pag may head trauma ka, kaya mong lumaban pa. Pero pag yung atay, yung liver yung natamaan, mag-shutdown yung katawan. Ganun yung nangyari kay Garcia. Naalala ko si De La Hoya yata ganyan nangyari. Yung kay Pacquiao. Na siya? Sa liver siya. Talaga? Hindi na siya Hindi na siya makagalaw. Nandun? Nanood sila niya. Tita Jinky. Dun si Tyson. Kasi big fight siya. Sobrang bihira lang ng mga ganong laban sa boxing. Yung mga Anong division pala yan? Hindi ko alam pero palagay ko 135 or mga 135. Hindi ko alam kung iba kasi yung division nila sa yung pangalan ng mga division. Halimbawa, ang alam ko, sa boxing, 135 lightweight yun. Sa MMA, 155 yung lightweight. So, mas madaling tandaan pag yung timbang na lang. Ayun. 135. Gervonta. Galing no? Grabe. Ano pa ba? Mukha siyang talaga eh. Mukhang hindi tatabla ng Kung gangster. hindi tatabla ng suntok. Kaya siguro Tank na. Oo. Yung tanke din siguro yung suntok niya. Parang tanke. Ano ba Tank? Pangalan niya ba yung Tank o Gervonta yung pangalan niya. Pero bansag sa kanya yung Tank. Parang Pac-Man yan. Kasi sa ML, nag-ML ka ba? Alam ko sa Dota, yung mga ganun, pag sinabing Tank, ikaw yung damage taker. Talaga? Pag Tank. Ryan Garcia. Dapat makunat ka. So, makunat nga siya. Ayun, baka siguro ganun. Baka nag-ML siya ba? Trash talker. Putang ina! Nag-boxing ka pa. Mid! Nag-boxing ka pa, boy. So, ayun. Yan ang aming MMA boxing talk for this segment. Parang gusto ko na rin manood ng MMA. Ito yung kailan ba yan? Every Sunday. Every Sunday. Every Sunday yung MMA. Kaya nga ang hirap gumawa ng schedule para sa akin. Tapos, anong oras? Iba-iba kung depende kung saan time zone nila gagawin. Tapos mag-a-adjust na lang sila. Pero madalas umaga. Minsan nga madaling araw, halimbawa, yung laban sa Europe. Ganun. Tapos, saan nyo pinapanood yan? Sa, syempre, Internet. Live stream. Illegal stream, pare. Narem kang link. Narem man. Tsaka yung mga boxing kasi, maganda yung MMA kasi, para sa akin,
tribal tayo by nature yung mga tao. Tapos gusto natin. Halimbawa, pag nakakita ka ng mga nagsusuntukan sa kalye, di ba hihinto ka? Ganun. So, may tendency tayong manood ng mga ganun. Parang entertainment. Tsaka, entertaining. Tapos, sa MMA, ano na siya eh. Kumbaga, art na talaga. Culmination lahat ng mga martial arts sa mundo. Tapos, doon mo gagamitin. Pwede mo paghalu-haluin. Ganun. Galing. Ang ganda rin panoorin. Napanood ko yung first episode ng UFC. Hindi yung live sa TV. Yung kumakalat lang din sa social media. Nakita mo ba yun? Alin doon? Yung kahit dati, yung first episode ng UFC. Kasi ginawa siya, di ba, Ultimate Fighting Championship. Pinaglaban-laban yung iba't ibang martial arts. Doon naman nag-umpisa yung UFC. Gusto nilang malaman kung ano yung pinaka-dominant na martial art. So, nalaman din nila. Tapos wala pang weight classes dati. Lahat. Kahit 6-footer ka, pwede mo labanan yung 5-1. Saka walang rules yata nun eh. May sinisipa sa mukha kahit no holds barred, yung tawag pa nila dati dun. Well, may mga MMA, sa UFC lang yun eh. Pero yung one championship, pwede mo sipain sa mukha eh. Kahit mukmuk na. Kahit down the opponent. Talaga? Sa UFC lang yun. Dito sa Asia, walang paki. Ano ba? One is Asia? Asia. Singapore. Tsaka, ayun, ano ba yun sabi mo? Entertainment na siya. Nakakita yata ako, nakabasa ng isang article na yung UFC ngayon, yung ginagawa ng mga emperors dati sa Rome. Yung gladiator fights. Parang ganun lang. Parang diba? Modern gladiator na sila na ginagawa nila for entertainment. Prize fighting. Hanggat may mamatay, hanggat nakakita sila ng dugo, tuwa sila. The best part. So yun, every Sunday. Tapos, ang dami kasing, yung sa boxing kasi, ang dami nilang belt, sobrang dami. Ang daming governing bodies. Parang may WBC, WBO. Sa MMA isa lang. So, sobrang coveted lang yung UFC. Yung belt na yun. Meron dito sa Pinas ng UFC. MMA. URCC? URCC. Okay then. Minsan, isa sa mga pangarap ko, maging commentator ako. Diba? Talaga? Oo. Pero hindi, sinubukan ko na, sabi ko, parang ilang taon na akong diehard. Wala pa akong na-miss na kahit isang laban sa MMA. Sabi ko. Tapos pag inisip ko, kaya ko na mag-commentate eh. Sinubukan ko. Putang hirap. Ano yun? Nanonood ka tapos nagko-comment ka kung ano? Nag-play ako ng laban tapos pinatay ko yung audio. Tapos, syempre pag nanonood ka, sinipa sa paa. Sinuntok sa ulo. Sinapak. Paglagyan mo ng sound effects. Pag minsan nga nilista ko kung ano yung mga sinasabi nila. Nyari, straight jab to the body. Ganun ba? Inner thigh kick. Ang hirap din siguro nun Kahit sa ang sports, di ba, may commentator. Mahirap pare pag yung nasa grappling na. Tapos di mo alam yung nangyayari. Niyakap. Aware naman na ako ngayon. Pero nakakatawa lang pag wala kang alam sa... Kasi yung tayo na yung mga YouTuber na mga laban. Tapos yung kinukuha nilang mga commentator. Kasi nanonood ako ng mga yun. Parang mga parang ginagawa na... Well, part siguro ng bit. Pero yung yung pagka-commentate nila, hinawakan yung tenga. Yung mga pang-asar lang. Alam ganun. Tapos merong ako nakikita sa mga ganyang comment sa Facebook pag naglalaban. Parang walang thrill lalo pag jiu-jitsu ang labanan. Di ba sa jiu-jitsu, grappling. Submission. Tapos sinasabihan lang ng mga nagko-comment, walang thrill, walang... talaga? Ano ba yan? Dapat nagsusunto kayo. Parang acquired taste din yung jiu-jitsu. Kasi, yung mga kaibigan ko ganun din. Pag nanonood kami ng MMA, talagang sobrang bored na bored sila. Pero para sa akin, pag grappling exchanges, nasa ground, ganun. Nabobore sila, gusto na lang suntukan lang. Sabi ko kasi mixed martial arts. Tsaka kaya kasi pinaka-exciting din, no? Kasi, ayun nga, di ba, na-establish na ang pinaka-dominant na martial art yung grappling, jiu-jitsu. Tapos, yun yung na-excite ako. Pero, naintindihan ko pag hindi mo nagugustuhan kasi gusto mo bakbakan lang. Yung mga adesanya, sipaan lang, suntukan. Ganun. Yun yung mga sa past life nila, mga emperor yun eh. Yung gusto nila nagsusuntukan, duguan lang. Pero yun nga, sa pagiging commentator
mo. Hindi, malay mo mangyari yun. Feeling ko ganun yung gagawin ko parang sa pag-edit. I-record ko yung sarili ko na nanonood na nagko-commentate. Try mo man. Tapos, kumbaga fake it till you make it. Tapos, di ba yung biggest color commentator ngayon sa buong mundo si Joe Rogan? Tapos sasabihin ko. Siya ba yan? Tagal na siya sa UFC. Tapos, naalala ko kinikwento niya. Hindi siya binabayaran noong una. Gusto niya lang talaga nandun siya. Kasi siya, martial artist. Taekwondo. Tapos, 2 yung belt niya sa jiu-jitsu. Lang siya? Martial art. Enthusiast. Trip niya lang. Gusto niya talaga yun. Naalala ko yung mga first few events na sinalihan niya, wala daw bayad yun. Ayos. Tapos ngayon siya na yung most paid, highest paid. Commentator. Parang maganda din yun Maganda pare. Lalo na kung nauubos yung oras mo kakanood ng MMA, might as well, di ba? Pag-aralan mo na. Ka na sa sport. Tama. Pag-aralan mo na yung mga moves para naman. Pala tayong tubig Sige, magsalita ka muna. Kuha akong tubig. Kamustahin mo muna yung mga nakikinig. Habang kumuha ng tubig si Raph. Salita ka naman. Punta ka sa kasal. Oo, nagpunta ako sa kasal kahapon. Sa office mate nung partner ko. Sobrang layo. Sa Bulacan, kung may mga nakikinig na taga Bulacan sa Santa Maria. Ito ba yung sinasabi nila? Na? Lubak-lubak. Buong Bulacan off-road. Ito na nga. Ito na nga. Kung saan kang pinaikot ng ways. Tapos puro one way. Nung umikot kami doon lang din ang labas namin. Tapos may ginagawang kalsada, ang sikip ng kalsada. Perfect ng Manila, no? Pero yung tagal namin, may part doon na sobrang traffic. Kasi ginagawa yung kalahati ng kalsada. Tapos dalawang beses kami nag-U-turn. Pina-U-turn. Hindi ko alam kung bakit. Pwede nang tawaging one-way capital siguro. Dapat hindi Bulacan yung pangalan ng Bulacant. Kasi I can't go, pare. I won't go. You can't navigate Bulacan. Si Ice, lagi siya nanonood ng Batang Quiapo. Batang Quiapo. Kay Coco Martin. Tama. Kay Coco Martin. Yung bago. Ano ba si Nonong? Wala si Nonong dun eh. Nonong Balinan yung Cool Pals yung sinasabi namin. Yes. Stand-up comedy. Who is napakagaling rin talagang stand-up comedian. Siya galing iba yung energy niya on stage. Isa sa mga mga pati siya nilolook up. Na hinihingal sa ginagawa niya. Yung meron siya mga in-between sets, titingin siya sa waiter. Kuya, tubig. Nag-show pala yun kagabi, Ay, may nakahanda ka ba ang topic na gusto mong pag-usapan? Wala naman. Pero may napanood kasi akong, ito tungkol sa standards naman to. May napanood ako isang video ng isang babae. Kwento ko na lang. Na meron siyang ka-date na foreigner. Tinanong niya kung merong restaurant reservation. Sabi ng foreigner wala. Hanap na lang tayo dun sa lugar na yun. Di okay lang dun sa girl. And then, ang gusto ni girl, Japanese food. Ang gusto ni foreigner, seafood. Viral to? Ano ba? Hindi siya ganun ka-viral pero marami na rin nakakapanood nito siguro. Gusto ni girl Japanese food, gusto ni foreigner seafood. Tapos nalaman niya sa food court lang sila kakain. Sabi ng babae, no, I won't go there. So, magjowa to? Hindi sila magjowa. Dating lang. Tinder date. Tapos, ang ending naman sinabi rin nung foreigner na I don't see myself na in a relationship with you. Gusto kong kunin yung yung insight mo dun. Tungkol sa, maarte ba si girl? Tingin mo? Mataas yung standards niya? Well, kasi base sa kwento mo, parang kung magbe-base lang ako sa mga sinabi mo. Base lang. Parang
high maintenance, tapos tinetest lang pala siya ng foreigner. Hindi natin mo yun. Yun nga rin naisip ko, tapos Ginagawa lang natin pala ang siya. kwento yun. CEO pala. CEO pala. Lahat naman CEO mo yun. Oo nga. Pero, ayun, base dun sa sinabi mo. Kasi, baka inisip ng babae, dapat yung pag first date, yun, yung lalaki, best foot forward. Oo, yun din ang sinabi din niya pala na dapat mag-effort ka. Impression, ganun. Pero, impress me. Ayun, tama yun. Sabi tapos, niya, impress ayun me. Ina-assume din siguro na pag foreigner, millionaire, ganun. Tapos, anong klaseng foreigner ba to? Baka naman, puti. Malaysian, ganun. Hindi, puti siya. Puting Malaysian. Puting Malaysian. Puti. So, ayun, foreign, western, ganun. Europe, Europe yan, ganun. Tapos yung babae, may picture, kagandahan ba yung babae? Dapat kasi alam mo, para sa akin, dapat umaayon ka sa itsura mo. Umaayon mo yung asta mo. Dapat, kunyari, ma-attitude ka. Dapat maganda ka. Talaga? May kang ganun? Yun ang, sa akin, kasi pag attitude, kahit maarte ka, kahit maganda ka, hindi ka dapat umaarte ng sobrang arte. Well, partly joking lang naman ako. Pero bagay yun. Mas bagay kasing mag-inarte yung maganda. Maganda. Pag nag-inarte yung syongit. Nice. Ay, wow. Pero depende yan sa inyo kung ano ba maganda sa inyo, di ba? So ayun, sabihin natin, maganda ba? Para sa'yo, yung hanapin ka lang. Yung above. Sakto lang. Tama na. Okay lang. Maputi. Daming nag-bash dun. So, para sa akin yung sa konting info na sinabi mo. Ayun, parang baka naman kasi masyado maingay, ganun sa food court, tapos magulo, ganun. Paano kayo magkukwentuhan na maayos dun? Pwede naman kayo magkwentuhan sa chat. Nag-date kayo para magkwentuhan sa chat. Hindi ko makita. Pero kung ikaw ba, ang mahirap kasi, nag-a-assume ka sa kakayahan ng isang tao, first date, ganun. So, ang hirap kasi magbigay ng opinion. Pero kung ako yung nasa kalagayan ng lalaki, tapos, first date, ganun, I'm sure magkakaroon ng best foot forward ako. At least man lang, dadaling ko siya sa Paddy's Point, ganun. So, hindi, kung ganun nga, dadalhin mo siya sa mall, siguro. Sa food court. Food court. Sa food court. Para medyo social sa Subway, ganun. Or sa Jollibee. Kunin mo yung super meal. Ikaw ba? Ano ba? Ikaw ba? Ano bang... Actually, nung una, parang arte naman ito na... Pero naisip ko rin, first date, paano ko ba i-explain? Paano no, sabi niya? Dito na tayo sa No, parang ganun talaga, sabi niya. Binibideo on the spot? Hindi naman. Nagkakwento siya. No, I won't go there. Baka naman talaga. Ano ba, mayaman talaga? Siya entrepreneur, nomad, traveler ba yan? Ano bang pangalan nito? Hindi ko kasi ma-search Baka ma-recognize mo. Sige, wait lang. Hanapin natin. Baka may standards na talaga siya kung ano. Tapos kung siguro, ganun. Red flag na sa kanya yung mga ganun. Bases. Pero dahil lang, dahil dinala ka sa food court, ayaw mo. Ayaw mo na. Mas importante ba sa'yo yung financial, bang tawag din? Capabilities ng tao kumpara sa... Kasi dating kayo, di ba? Kikilalanin nyo pa lang naman ng isa't isa. Sa tingin ko, oo eh. Feeling ko mahalaga yung yung part na kahit sabihin ng mga babae na independent. Independent na yung mga... kahit yung panahon natin ngayon, independent na yung mga babae. On the back of their heads, gusto nila yung partner na siguro ka-level nila ng salary or estado, ganun.
Ano ba? Sasabihin ko nung walang na-offend. Sige, sabihin mo na lang nang may na-offend. Sige. Mga babae. Hindi, kasi napaka-limited lang na information na meron tayo eh. Kaya hindi tayo makapagbigay. Kasi kung, alam mo yun, kung siguro atinista, buong buhay niya mayaman siya, tapos dadali mo siya sa food court. Talagang tatanggihan kasi kahit nga pamilya, hindi dinadala dun. Pero siguro papasok din yung pagiging humble ng isang tao. Or yung pagiging matapobre. Matapobre, maarte, yung mga ganun. So, kasi yun. Bakit? Pwede rin. O baka isipin kasi nung lalaki, isa pa yan, easy to get naman tong babae na to. Kahit saan kita pwedeng dalhin. Ayun din, kasi yun din, yung tulad ng sinabi ko kanina, ina-assume natin ng mga millionaire, yung mga white, ganun. So, kung nagkaroon na sila ng date, I'm sure nag-chat na sila ng matagal, tapos nakilala na nila, na-stalk na nila isa't isa sa o baka lang yun, nag-Tinder yung ano ba sa Tinder yung within the area? Radius atin. Tapos nag-chat lang sila tapos parang ganun nga iniisip ko, nag-stalk na sila sa social media, tapos siguro iniisip ng babae mukhang may kaya naman tong foreigner na to. Tapos hindi nila sobrang disappointed siya. Bakit dito sa sa Baliwag? Seafood din, tapos Baliwag seafood. Hindi ko makita. Seafood. So, yan muna. Pilot episode yung wala naman nakikinig eh. Nagana lang tayo. Hindi, may makikinig dito. Tingnan natin. Kung umabot kayo sa part na to, comment kayo. Para malaman namin kung may second episode pa. So, ayun. Ano pa ba? Yun lang ba yung pag-uusapan natin? Nasa pa? Gusto ko sana pag-usapan namin yung 40-minute mark. Gusto ko sana pag-usapan natin yung marriage. Kaso, siguro sa mga sunod na episode na yun. Medyo mabigat ba yun? Ano ba yun? Whole episode worthy. Pero pwede natin Tsaka maraming daanan, pasadahan lang. So bakit mo gustong pag-usapan yung marriage? Kasi umatan kaming kasal eh. So parang ang ganda lang kasi ang daming tao na. Daming pagkain. Ang sarap ng pagkain. Huwag mo sasabihin hulaan ko yung mga sige. may kanin for sure. Meron. Meron yung bilog na meat, yung parang embutido na Cordon bleu. Wala. Shit, mali na. Merong pasta, alam ko eh. White pasta. Wala din. Saan probinsya nga to? Bulacan. Chicharon. Wala. Ano ba? Merong manok. I'm sure may manok. Oo, meron. Yung luto ng manok, may sarsa, di ba? Meron. Afritada. Hindi. May afritadang manok ba? Afritadang manok dapat. Talaga ba? Talaga? Oo. Ang alam ko afritada kasi yung tuna. Yung 555. Bagalatan yung estado ng pamumuhay mo. Yun ang alam ko afritada, guys. Yung sinabi afritada, pumasok sa'yo delata. Tuna. So, ayun nga, kung di ba, kaya nga di ba 4 yun? Afritada, chicken, caldereta, kambing. Tapos, menudo, baboy. Tapos yung isa, beef. Isang luto lang ba yun? Hindi, pero lahat yung delata. Lahat yung tuna sa akin eh. Kaya nga, ang weird na, hindi mo weird kasi nag-evolve naman kasi yung words, language, ganun. Pero pag sinasabing beef caldereta, parang, Pero pwede mo namang gamitin, pero kung magiging lang din, caldereta. sa ganun ba yun? magiging purista sa pagkain, ganun. So, afritada chicken. Okay. Ngayon ko lang nalaman. So, lahat yung delat. Sa isip natin, delata lahat yun. Basta ang alam ko, ang palatandaan ko, yung
yung afritada, ay, hindi, Chicken. Ano yung pork? Menudo. Ano yung isa pa? Yung may hotdog tsaka pasas. Menudo din. Menudo rin yun. Ah. So, yun yung... So, walang menudo? Wala. Sa kasal, wala. Wala. Jollibee? Ano ba? Japchae. May japchae sila eh. Yung Korean. Ano na lang Ano? Parang pansit. Hindi ko alam kung anong saan gawa yan. Ano pa ba? So, pag-uusapan natin, Mel, sobrang saya, sobrang sarap ng food. Tapos, sumali ka ba sa mga games? Hindi ako sumali sa games. May paraffle sila, nanalo kami kaso pauwi na kami nun eh. Hindi na namin natapos. Sobrang gabi Hindi nyo na. natapos? Pero parang last part na yung raffle. Natuloy yung kasal? Tuloy naman. Masaya nga sila eh. Congrats nga pala. Ano ba? Kasi maraming umaten? sobra. Talaga? Kasalang probinsya ba ito? Buong barangay? Ganun. Hindi naman kasalang probinsya kasi Bulacan yan eh. Pero basta ang daming tao. Sa simbahan, sa reception. Hindi nagkasya dun sa hall. May mga tao pa sa labas. Sa labas. Oo. Tapos pag may lumabas, may May makakapasok. Parang COVID pala ito. Parang grocery. Hintay mo may lumabas bago ka pumasok. Ayan, naisip ko lang pag-usapan kasi marami, hati-hati ang impression ng mga tao tungkol sa kasal. Sa marriage. Ikaw, ano na lang opinion mo sa kasal ngayon? Sagrado pa rin ba sa ito? Sa akin, ano ba yun? Naniniwala pa rin ako sa sanctity ng marriage. Pag sinabing sanctity, may religion na involved dun, di ba? Ay, ganun ba yan? Hindi ko alam. Pero parang religious sounding word sanctity. Tapos, wala pala tayong religion. Hindi, pero naniniwala pa rin ako na kapag kinasal ka kasi yun na dapat eh. Hindi ko alam kung tamang term bukod sa sanctity ng... Kasi pare, yung yung kasal, nag-start yan dahil sa monarchy, sa mga kings and queens. Nagkaroon ng marriage para lumakas yung nila, yung power nila. Makontain nila. Parang alyansa, mga ganun. Yan ang nag-umpisa yung Kaya nga, meron niyang docu sa Netflix, sabi. Ano ba yung marriage? Bakit ka nagpakasal? Diba sasabihin? Kasi mahal ko siya. Sasabihin. Hindi daw yun yung actual na sagot kung ba't ka nagpakasal. Kasi love is the feeling, marriage is the law. So nagpapakasal ka para magkaroon kayo ng ano ba yan? Kumaga magiging isa na lang lahat ng ari-arian nyo. Kaya nagme-make sense yun dati sa mga monarchs para lumaki yung army nila. Mga ganun. So, para sa akin, yung marriage, kumbaga, hindi na ako ganun ka-against sa marriage ngayon, pero hindi lang, para sa akin, hindi lang. Kasi, pag nagpakasal ka, involved na yung government. Tapos, pag nagpakasal ka, nagpa-promise ka na siya lang gagawin mo. Ito ang gagawin ko for the rest of my life. Pero para sa akin, napaka-ambitious nung promise na yun. Kasi kung titignan mo, nag-fail naman yung marriage. Di yung bago, hindi nakakagulat yung sinasabi ko na nag-fail yung marriage on a yearly basis. Yung sobrang dami yung sa statistics, yung mga ganun. So, ibig ko sabihin, hindi mo matutupad yung promise na binigay mo. Si Moira nga, wala pa ata isang taon. Wala pa isang taon. Kaya, napaka-against ko dun kasi wag mo na lang gawin kasi hindi mo naman, alam naman natin sa sarili natin na bilang humans na natitempt tayo. Nagkakamali tayo. Bakit? Ang hirap itama ng mali. Halimbawa yung kasal yun yung, let's face it, mali yung naging desisyon ng ibang tao magpakasal. Nagpakasal ka kasi nabuntis ako, ganyan. Pero ang hirap itama ng mali na yun eh. Kumbaga, ang daming legal hurdles na kailangan mong talunan, ganun, pera. Tapos, dahil lang nangako ka sa harap ng Diyos na ito yung gagawin ko for the rest of my life, pero alam mo naman di mo magagawa yan. Ginawa mo lang kasi na-pressure ka ng pamilya ng buntis mo, yung mga ganun. So, hindi parang mahabang paraan lang to para sabihin kung hindi ako, hindi ko nakikita yung sarili ko na magpakasal dahil nga
tao lang din ako. Mm. Hindi ko may papangako na ito gagawin ko for the next. Pero pwede ka maging consistent daily. Pero siguro sa akin doon napapasok yung commitment mo talaga dun sa partner. Maganda yun. Maganda maging kontento. Actually, pwede mong gawin lahat yun yung maging kontento, maging consistent nang walang kasal. Nang walang kasal. Tama naman. Pero, ayun nga, may na-recognize ko rin na may benefits din yung pagiging kasal. Halimbawa, sa properties. Lalo pag mayaman yung asawa mo. Pag, kunyari, ikaw, ayaw mo mapunta yung mga properties na pinaghirapan mo sa pamilya mo kasi meron kong pamilya. Pero hindi kayo kasal. Mga ganun. Wala rin kayong anak. Hindi mapupunta yun sa ano mo. Sa partner mo. Ngayon sa insurance din, pag nategi ka, hindi mapupunta yun directly sa ano mo. Kasi hindi mo na pwedeng gawing dependent. Beneficiary? Beneficiary yung partner mo. Talaga? Hindi ba ina-allow yan? Hindi. Kailangan kayo? May legal bind? Oo. Basta dapat pamilya. Ganun. So, hindi mo pwedeng gawing beneficiary yung partner mo kung hindi kayo legally binded. Mga ganun. So, ayun, may mga ganun. Tapos, kunyari, yung pamilya mo sobrang suga pa. Alam nila na dapat tama ba yung ginamit ng word? Sugapa. Na sakim, diba? Isa ng yan, isa yan. Na alam naman nila na hindi para sa kanila yun. Pero kuhunin nila kasi napunta sa kanila eh. Sorry, parang mga ganun. So, ayun, na-recognize ko rin yung mga ganun na benefits. Pero, it's the least of my concern. Parang ganun. Pero, yung marriage ba before the monarchs nga, wala bang marriage noon? As in, at least wala. sa pinanood ka na docu, wala. So, pwedeng sino ba mga tao before ng era na yun? Yung mga hari-hari. Alam ko yung mga yung mga pharaohs, mga ganun. Sila muna. So sila wala silang meron sila marriage. Meron din. So paano I mean yung siguro yung sinasabi ko, yung wala silang promise na yung dalawa lang tayo. Yung legally na nyari, yung king of magsabi ka ng random na Europe na Bulacan. King of Bulacan, no? Alam mo ba? Halimbawa sa Denmark yung king doon, tapos ikakasal niya ang anak niya sa Sweden. Anak ng yun. Tapos meron na silang alliance na sila. Parang ganun. Yung mga ginagawa din ng mga Chinese pinapakasal nila pamilya nila. Sa anak ng isa pang negosyante. Tapos inisip ko yung I'm sure meron din. Pero kung i-base ko lang dun sa napanood ko, nag-umpisa daw. Nung sa mga doon nagsimula. Bawa panahon ni Lapu-Lapu, ganyan. Mga raha-raha. Di ba may kasal din nun? Wala pa tayong influence ng Spanish or... I'm sure meron. Meron, di ba? So, paano kaya yun? Hindi kasi itong podcast natin walang research. Walang research. Nagbaano lang tayo. May lumalabas lang ng mga sound sa bunganga natin. Tapos sa susunod na natin i-justify. O baka norem kayong idea. Ano bang tingin nyo sa kasal? Kasi meron akong katrabaho dati. Sinabi niya talaga na hindi ako naniniwala sa kasal. Dahil? Daming naghihiwalay, parang gano'n. Ayun din. Yan. Yun yung concern ko. Yung point ko kanina pa eh. Na ano ba bakit pa kung sa buong paligid mo, left and right yung failed marriages. Yung mga ganun. Tsaka, Tapos, ano ba yun? Ang napakayabang mo isipin na hindi mangyayari sa akin. Tao ka lang din naman eh. Mga ganun. So, napaka-pessimistic na pagtingin sa marriage. Pero kasi, napansin ko sa mga kaedaran natin ngayon, or at least sa circle ko, mga ayaw magpakasal, mga ganun. Yung mga millennial doon, may notorious na ayaw magpakasal. Tsaka, ayun, kapuri-puri yung mga mga nagpakasal na panindigan nila. Ay, may study yata, hindi ko alam kung joke lang to, o nabasa ko rin. May study na out of 5 marriages, 4 yung nagpe-fail. Talaga? Oo. Kaya ang tanong is, halimbawa, nasa aeroplano ka,
4 out of 5 na parachute. Hindi gumagana. May beat si Bill Burr na ganyan. May ganun ba? May beat siya na ganyan. O baka doon ko lang din nakita. Yung magta-try ka pa ba? Yun din yung analogy niya. Yung by percentage ata parang 90% ng marriages nagfa-fail. Nag-fail. So ikaw ba pag tatalon ka sa eroplano, yung beat niya, English to. Kung tatalon ka ba sa airplane, tapos sinabi 90% yung chance na itong tatalon ka ba? Na hindi magbubukas yung parachute. Tatalon ka ba? Sa sobrang taas ng... Grabe yung analogy na yun pero nakakatawa. Oo. Tapos kung i-relate mo sa marriage, no? Kasi ang dami din mawawala sa'yo tapos, hindi pala dito kasi wala pang divorce dito. Annulment lang. Tapos, kumbaga yung nagagawa ata ng annulment, buburahin lang yung record na kinasal ka parang ganun. Ganun ba yun? Sabagay, yung ibang mga artista na separated. Kumbaga, walang visa yung kasal niya. Parang ganun. Kaya nakakapagpakasal ulit sila. Pero, tapos pag divorce, ang alam ko, kailangan mo pa rin, nyari wala kayong prenup. Lahat ng properties yung paghahati-hatian yung ganun. Ayun nga. Dapat, yun. Sabi ko kanina maganda yung kasal pag mayaman yung asawa mo. Kaya lang nauso na yung prenup agreement. So, wala nang ganun prenup. So, baka kunin ng girlfriend ko yung motor. Ayoko magpangalan pero may may kilala akong ganito May ano ba dito? Kasi naalala ko, sabi nung kuya ko, si Kuya Leo, yung kinasal. Nagkaganto kami. Sabi niya, nag-prenup kami. Tapos yung nasa isip ko nun, yung kasulatan na ito yung agreement. Sabi ko, may prenup pala dito. Sabi ko, saan taga niya nagkakwento? Tapos yung sinasabi niyang prenup, yung picture pala photo, prenup. Ang tawag din? Basta yun. Photo session. Photo session na pala. Anyway. Yung ano din gusto ko rin kausapin yung mama ko kasi yung mama ko, kinasal na siya, tapos na-annulled na rin yung kasal niya. Tapos tinanong ko siya, ano yung pinaka-regret mo? Yun, sabi, nagpakasal ako agad. Kasi kumbaga hindi nag-workout. Tapos sabi niya, isa sa biggest regret niya, yung hindi muna siya nakipag-live-in sa partner niya bago siya nagpakasal. Sabi ko, napakahalagaan. Parang, oo nga. Kasi, doon mo malalaman kung paano magalit yung isang tao pag dalawa lang kayo. Kung napaka-intense niya ba magalit o kinikim-kim niya lang galit niya pag nandun kayo sa inyo, sa bahay nila. Kasi ayaw niyang mahusgahan. Pero paano pag dalawa na lang kayo, paano siya magalit? Mahalaga yun na makita mo sa kasi relationship. Kung magsasama kayo na for the rest of your lives, kailangan alam mo kung paano siya mag-react sa mga bagay-bagay. Malay mo kasi hindi kasi yung live-in sobrang against yung mga maraming matatanda talaga. Kaya hindi siya nauso. Yung mga perfect na matatanda. Oo. Tapos ayun, yung mga nangyayari sa mga tao, nabubugbog, biglang. Kasi dati dating lang, magkikita lang kayo siguro dati every weekend. Kasi kung hindi kayo magkaklase sa school, kung hindi kayo magkatrabaho, every weekend kayo magkikita. So, twice a week, once a week lang kayo magkikita. Oo, ganun lang. Mr. Donut pagkatapos. Syempre, papakabait ka na nun. Oo. Mamano-mano ka pa pag hinatid mo. Pero pag kayo na lang pala. So, yun, mahalaga para sa akin yung muna. Live-in. Well, at least sa mama ko. Sabi ng mama ko na mag-live-in muna. Ganun. Siguro kaya naniniwala pa rin ako sa marriage. Or iniisip kong sagrado pa rin siya. Siguro may part din yung mga parents ko. Ayun. Ano ba? Never silang naghiwalay ganun. Kaya siguro, partly siguro dahil doon. Feeling ko malaking dahilan yan kaya gusto mo pa rin ng kasal kasi nakikita mo na witness mo first hand kung gaano ka binigyan ng importance siguro. Yung ganong kasal. Pero, ayun, kung katulad mo ako na failed marriages, yung mga na-witness mo, mga ganun. Ang hirap maging optimistic sa kasal. Mga ganun.
Tapos, alam mo yan, magpapangako. May papangako mo ba na yung same feeling mo ngayon, yun pa rin nararamdaman mo Bukas. 20 years, 30 years from now? Yung mga ganun. Kung magiging, kung real talkan lang din, na yung gusto niya marinig. Hindi ako naniniwalang ganun. Kasi may off days din. Yun lang, kailangan mong balikan siguro yung vows mo. Ay. May gusto ko pa bang no? Pag-usapan? Digdag, wala na eh. Ayun lang naman. Yeah. Yung mga nakita ko. Pinag-usapan natin ngayon, food court. Food court. Yung mga standards ng mga girls. Kung balik rin natin, pare. Oh, yun. Isa pa nga yan eh. Paano kung yung foreigner yung... May standards. Foreigner yung babae. Tapos yung lalaki. Ano? Pinoy. Tapos, dinala niya yung foreigner na babae. Tingin ko yung foreigner okay lang. Kung siya yun. O depende siguro. No. Hindi natin kasi alam eh. Oo. Wala kasi tayong foreigner. Wala tayong foreigner na friend eh. Wala tayong white na friend. Pero tignan na yung Diba flex yun? Yung magkaroon ka ng jowa, lalaki kang Pinoy, tapos yung jowa mo white. Flex yun, diba? Siguro. Pero masyado kasi nating parang ang taas ng tingin natin sa mga kasi mga masters natin yung mga yan eh. Oh. Master. Mga slave tayo eh. Slave tayo. Ba't kaya ganun? Mababa tayo sa sa hierarchy. Maputi lang sila, matangkad. And kasi yung yung dominant na race for the longest time. Bagay. Na, sila pa rin naman ata. Basta, ba't ang tingin ng mga Pinay sa mga ganyan, Americans, Europeans. Kasi tayo sinakop tayo ng white. So, sa isip pero natin tagal na nun eh. pero ingrained din sa atin eh. Na, well, yung naman, yung ngayon, iba na nag-dominate. Korean na. Nag-iiban. China na pa. China ba? Laban yan. Pag yung China yung yung nagalit. Oh. Excited na ako maging probinsya dun. Ng Tapos, magiging parang Sara Duterte na rin tayo. Sasalita na rin tayo ng Chinese out of nowhere. Mga ganun. Xifang. Ano ba yan? Yuan ng palitan. Meron nga, basis ng may pinanood ako series, yung Westworld. Tapos, yung setting na nasa future. Tapos, yung pumunta yung isa. Para makapunta siya dun sa isang island, kailangan niyang dumaan dito sa Pilipinas. Tapos, ang entry niya sa Palawan. Tapos, merong karatula dun sa Palawan. Nakalagay, Palawan. Parang Republic of China. Parang ganun. Or Philippines Republic of China. Anong year yan? Hindi ko na maalala, pero yun na. Westworld. Lahat ng inangkin ng China yun. Hindi, nakakatawa lang na yung mga ganong references. Alam pa ng mga writers ng show na yun. Kasi feeling ko, magdo-dominate din yung China eh. Dahil malapit na. O nagsisimula na sila. Tingin ko nangyayari na. Yung mga tawag dito, yung pangbubuli pa lang sa mga army ng ibang bansa. Iba yung sa Taiwan, yung binubuli nila, pinapasok nila on a daily basis, multiple times a day, yung borders. Pero lumalaban ng Taiwan, di ba? Hindi ba? Sino yung lumaban? Walang lumalaban. Palagi lang sa nilaradyo, pero parang bully nga eh. Di ba? Halimbawa, parang West sabihin natin square. Ito yung responsibility? Water responsibility. Border. Basta yun. Tapos ginagawa ng China, yung corner dinadaanan nila araw-araw. Parang nambubuli sila. Ang gagawin mo? Provoke. Provoke. Dinadaanan nila yung mga tips nung Pero hindi naman sila pumapasok. Yung mga napanood ko na video, pag pumasok sila, i-invade na nila yun. Kumbaga, kasi pag dinadaanan yung tips, walang ginagawa. Alam ko, Thailand, basta parang ganyan. Ano sabi mo kanina? Malaysia ba? Taiwan. Tapos meron pa yung, hindi ko alam kung Thailand din. Yung lumaban sila sa China. Talaga? Oo. O puro lang yun. Kasi tayo din naman, hindi rin naman tayo makapalag. Hindi natin kaya. Hindi tayo papalag din. Hindi tayo makapalag kasi mo yung pambubuli nila na nandun yung naglalagay sila ng mga battleships doon sa, West Philippine Sea. Sa West Philippines Sea. Sa South China Sea. Magkaiba pala yan.
Yung West Philippine Sea at South China Sea. Isa lang yun, pero magkaiba lang tayo ng tawag ata. Hindi, ano siya? Saan ko ba nakita din? O ba, sa Facebook ko lang din kasi nakita. Magkaiba siya. Ang South China Sea yung part ng China. Yung West Philippine Sea yung sa atin. Kasi meron pa rin tayong boundary. Yun nga. Na araw-araw na ini-invade ng ano. Oo. So, hindi pwedeng... Nagpapalayas din sila ng mga... Hindi pwedeng tawagin na South China Sea yung para sa atin. Kapag hindi natin kinukuha lahat, yung sa atin lang. Pero sa mata nila nga. Kanila yung South China Sea. Nasaan na yung atin? Sa atin pa rin yun. Kung magiging technical ka or magiging... Pero para sa kanila, South China Sea. Pero para sa atin, West Philippine Sea. Parang ganun. Magkaiba tayo ng tawag. Hindi, ibig sabihin, halimbawa ito, di ba? Ito yung China, ito yung Philippines. Para sa may dagat, may border, merong sa gitna, parang may hati na imaginary. Yung dagat ng Pilipinas, yun yung West Philippine Sea. Yun yung kine-claim natin, yung atin. Tapos sa South China Sea, yun yung kanila. Ang ginagawa ata ng China, pati yung West Philippine Sea, kinukuha na nila. Na dapat. Para sa kanila nga sa kanila. Para sa mata nila, kanila yun. Kaya nga. Hindi sila nagpe-play by the rules. Yun na lang. So isipin ko, nasa na yung dagat ng Pilipinas? Hanggang border lang tayo, wala tayong dagat no? Ayun din. Ang kagandahan din nun, kasi meron ng mga alliance ang Philippines. So kung umabot sa yung pangbubuli nila, tapos pumalag, may gigit na naman yung US. Kasi may partnership, parang ganun. Tingin ko pag nakihalo pa US. Sila involved sila. Talaga? Hindi, gugulo pa lalo Kunyari kung inatake man yung Philippines, re-rest back ang US. May re-rest back na mga, kasi kasama yun sa nila, sa treaty. Tapos ngayon, ang kasama ng China at sa mga ganun, yung North Korea, Russia, yung tatlong yun. Yung tatlong bansang hunghang, hungry for power. Iniisip ko ba't ang pa rin nila, nabuhay sila sa lumang pamamaraan pa rin. Na kailangan invade ko tong Samantalang yung mga yung ang daming bansa mga United Nations, meron ng mga magagandang nakaka-addict yung power. Nabuhay pa rin sila sa ganun. Dominance. Gusto nila yun. Andun pa rin sila. Saan na napupunta itong usapan natin? Parang nasa 1 hour mark na tayo. Siguro tatapusin na muna natin dito sa ating pilot episode. So, sorry kami pinag-usapan pero kalat-kalat. We'll do better next time. May gusto ko pa bang idagdag? Wala naman na. Wala na. Sige. Gugutom na ako. Parang gusto kong magpansit. Hindi nga namin alam kung paano tatapusin itong podcast Kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala.